Good day everyone! Our topic for today is all about the body management and movement skills in physical education in grade 1. The first topic is all about the parts of the body. Sa inyong palagay, bakit importanteng ituro ito sa unang baitang pa lamang? Tama! Dahil para matuto na sila or ma-identify nila kung saan ginagamit ang bawat parte ng ating katawan. Una dyan, ang unang parte is our head. It contains the ear, eyes, nose, and mouth. Dumako tayo sa ating mga tainga or ears. Saan ba ginagamit ang ating mga tainga? It is used for hearing. Ginagamit ito para sa ating pandinig upang tayo ay makarinig. Susunod naman ay ang ating mga mata. Saan kaya ginagamit ang ating mga mata? It is used for seeing upang tayo ay makakita. Dumako naman tayo sa ikatlong parte ng ating katawan, ang ilong or nose. Saan kaya ginagamit ang ating mga ilong? Ginagamit ito for breathing and smelling upang tayo ay makaamoy at makahinga. Ang susunod dyan ay ang ating mga bibig or mouth. It is used for speaking and eating. Ginagamit ito upang tayo ay makapagsalita at makakain. Susunod naman ay ang ating shoulder or ating mga balikat. Saan kaya ginagamit ito? It allows you to move your arms up, down, and around. Ginagamit ito para maigalaw natin ang ating mga kamay, pataas, pababa, at paikot. Susunod naman ang ating mga kamay. Saan kaya ginagamit ang ating mga kamay? It is used for touching, holding, and grasping. Ginagamit ito upang tayo ay makakuha ng mga bagay, makahawak, at makadama. Dumako tayo sa ating mga binti or legs. It helps you to move, carry the weight of your body, and support you when you stand. Ginagamit ang ating mga binti para pang suporta sa ating pagtayo. At susunod naman dyan, at ang manghuli ay ang ating mga paa. Saan kaya ginagamit ang ating mga paa? Allows you to move from place to place as you walk, run, or jump. Ginagamit ito para tayo ay makalakad, makatagbo, at makatalon at marami pang iba. Ang susunod naman ay ang body shapes and body actions. There are different parts of your body that help you move and do everyday activities. These body parts enable you to do specific movements even if you are just standing in place or moving around. You have to move these body parts are properly so you could do the things that make you active and useful. There are different body shapes you can do. These are stretch, curl, tuck, and twist. Your body does one or many of these shapes every time you move. Sa madaling salita, nakakabuo tayo ng mga body shapes sa pamamagitan ng iba't ibang body actions. Una na dyan ang stretch. You do this body shape when you extend your body or limbs. Nakakabuo di ba tayo ng sa larawang ito na nakikita ninyo, nakakabuo tayo ng body shape sa pamamagitan ng body action which is yung stretch. Ang susunod naman ay ang curl. You do this body shape when you form your body into a curve or the spiral position. Diba? Sa pamamagitan ng curl sa body action na ito, nakakabuo tayo ng shape. Sa litratong ating nakikita,
nakakabuo ang bata ng curve or spiral shape. Ang susunod naman ay tuck. You do this body shape when you bend your knees, draw your thighs closely to your chest, and clasp your hands around your legs. Tulad din kanina sa curl, nakakabuo din ng body shape dito ang bata sa pamamagitan ng tuck. Nakabuo siya ng shape na spiral or curve positions. At ang panghuli ay ang twist. You do this body shape when you turn a part of your body to form a curl or spiral shape, while the rest of your body is fixed. Tulad din kanina ng mga naunang body actions, nakikita natin sa larawan na nakakabuo din ng body shapes sa pamamagitan ng body actions na twist. Okay. Let's move on to the locations and space, ang lokasyon at ang espasyo. Location is mostly used in playing games, and level is used when creating shapes and movements where body positions are required. Example is the simple location, are identified as behind, sa likod. In front is sa harap, under, sa taas, and over, sa baba. At spaces is space awareness in physical education refers the ability to be aware of your body is during physical activities and where and when to move it. Okay. Ipapaliwanag ko sa inyo ang pinagkaiba ng dalawang espasyo, which is the personal space and general space. Sa personal space, when you perform our body movements freely. And sa general space naman, it allows you to move freely from one place to another. In general or open space, two or more people can do activities at the same time. Unahin natin ang personal space. Sa personal space, ikaw ay nakakagalaw sa sarili mong espasyo or sa maliit na espasyo. Sa general space naman, ikaw ay nakakagalaw sa malawak na espasyo kasama pa ang ibang tao. Naiintindihan nyo ba? Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa ng personal space. Halimbawa, si Kent ay naglalaro ng volleyball. At sa general space naman, si Kent ay naglalaro ng volleyball kasama ang kanyang mga kaibigan. Tandaan, ang personal space ay ang paggalaw ng iisang tao sa isang lugar at ang general space naman ay ang paggalaw ng isang tao kasama pa ang iba pang mga tao. Naiintindihan nyo ba? Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam!